bahagi ng salita ng Panginoon. Siya, sige po, para makarami tayo. Tayo po ay bukas ng ating Biblia sa Salmo, Kapitulo 10, versikulo 1. Okay po? And I'm going to read it in an English version. Kung meron po tayong Tagalog version, that would be much appreciated. Oh, Tagalog kagad. Sabi dito sa Salmo chapter 10 verse 1, O Yahweh, bakit masyado kang malayo? Sa panahon ng gulo, bakit ka nagtatago? Yo? Napakaliwanag po. Yan lang po muna ang ating pangunahing verses. Let's pray again. Lord, we submit to you your very words. We submit to you even our hearts, our listening ears, that you will speak to us clearly, that we will understand you clearly. We are allowing you, Panginoon, hinahayaan ka namin, Panginoong Espiritu Santo, na siya mismo ang gagalaw sa buhay namin. Even at this time, O Diyos, na kami ay uupo at makinig ng iyong banal na salita. We are not allowing any distraction. Kung ano man yung mga bagay that concerns us, iisipin na lang namin mamaya, O Diyos. Just give us focus right now as we are going to learn your words. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang psalmist po, or yung writer, yung sumulat po sa salmo na ito, Psalms chapter 10, verse 1, itong katanungan na ito ay pangkaraniwang katanungan lamang po sa sa mga taong sumusunod at mayroong pananalig sa Diyos. Kasi hindi ka magtatanong ng ganito kapag hindi mo alam or hindi mo ine-expect ang lapit ng presensya sa iyo ng Diyos. So I believe yung psalmist na to, yung writer ng salmo na ito, ay napakalihitimo lamang, mga kapatid, na katanungan niya. Sabi niya sa English, why Lord do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble? Napaka normal po. Pero yung katanungan na yan, it doesn't mean, mga kapatid, na walang paniniwala or walang pananampalataya itong psalmist na ito. When I said psalmist, siya yung nagsulat po. Wala pong specific kung sino itong psalmist na ito. Hindi naman pong sinabing si David o kaya si Solomon. So isang psalmist lang, sabi niya, nagtataka siya. Which is, again, sasabihin ko, parang it is unfair, ano? Kung kailan ka parang nangangailangan, kung parang nagkagulo-gulo ang buhay mo, sabi niya, why Lord? Why? Kung kailan kailangan kita, bakit parang ang layo-layo mo? At saka ang masakit pa doon, mga kapatid, ay bakit parang why do you have to hide yourself in times of trouble? Bakit kailangan mong magtago? Siguro kapag akin pong unawain ang bawat, in between the lines, itong sinasabi ng salmo na ito ay isang naglalambing na anak na nananampalataya. Yung naglalambing lang na bakit naman kung kailan kita kailangan. I don't want to mean it in a negative way because mayroon pong dahilan kung bakit ito tinanong ng psalmist nito, yung nagsulat nito. Dahil, alam nyo ba, mga kapatid, di ba, ang presensya ng Diyos ay isa po itong kagalakan at isang confidence ng isang nananampalataya. Tulad ng in the natural, kapag tayo po ay nananalig sa meron tayong pananampalataya, ay human faith sa ating mga magulang, sa ating mga minamahal sa buhay, ang kanilang presensya, mga kapatid, ay napakahalaga. At ito po ay isang kagalakan at isang confidence natin. Whenever we see the presence of our loved ones, our parents, someone that you are
trusting. Yung bang trinatrust mo yung tao yun, kaya kapag alam mo na bakit parang kung kailan ko kailangan tong taong to, no? Bakit kaya wala siya? No? So parang ganon yung sitwasyon nitong nagsulat na ito. Okay, ngayon po, atin pong isa-isahin. Magbibigay po ako ng mga ilang dahilan kung bakit sometimes it is as if God is so silent. At times wherein parang napakalayo po ng ating Panginoon. Parang lang, hindi totoong malayo ang Diyos. Okay? Kasi tayo naman ang lumalayo. Meron pong unang reason at napakahalaga po ito mga kapatid. Kasi minsan nagtatanong po tayo na, and this is a very legitimate question. Napakalehitimong katanungan. Bakit kaya na sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kaguluhan ng isip, sa kalungkutan, parang napakalayo ng Diyos. Parang napakalayo ng Diyos. Parang hindi natin maramdaman. So that we will not be thinking of so negative because ang salita ng Diyos kailanman hindi lumalayo ang Diyos sa atin. Una, kung bakit parang minsan nararamdaman natin na parang ang layo-layo ng Diyos. Una po, ito po ay a test of faith. Ito po ay pagsubok ng pananampalataya. Pagsubok ng pananampalataya. Basahin po natin ang unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7. Okay, ano po yung sabi dito? 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Sapagkat kayo'y sumasampalataya. Ulitin ko, itong mga ito ay para sa mga tao na ang mensahe ito ay sa mga taong may pananalig sa Diyos. Yung mga sumasampalataya na kagaya ninyo. Kasi kung wala kayong pananampalataya, kung wala tayong pananampalataya mga kapatid, you will not find yourself sitting and listening to the Word of God. Yung salita ng Diyos ngayon. Okay, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na iyang ihahayag. I think 1 Peter, is this 1 Peter? 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Okay. Alright, so kalimutan po natin yung una, Ito'y dapat ninyong ikagalak. Ayun. Kahit na maaaring nagdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. I think my version is better than this. Basahin ko na lang dito, Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. At dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Ulitin ko mga kapatid, kapag dumadaan ang tao ng mga maraming pagsubok, kagipitan, kapighatian, kaguluhan, kalungkutan, something that is troubling, Sabi dito, dahil dito sa mga pagsubok na to, dapat kayong magalak. Parang ang hirap magalak kapag dumadaan ka sa pagsubok, kapatid? Sa kabila ng iba't ibang pagsubok, maraming pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao. Granted na po yan mga kapatid, walang tao na hindi nasusubukan. And then, dahil ang pagsubok na ito ay panandalian lang. Panandalian lang, hindi magtatagal. Pangako yan ng Diyos. Panandalian lamang ang mga pagsubok na dumarating. At dapat ninyong maranasan. Ayan, it is mandatory. Parang it is already expected na
dapat ninyong maranasan ang alin? Ang mga pagsubok sa buhay. Para, or let me just isa-isahin. Ano ba yung mga pagsubok na yun? Kalungkutan, sakit, kaguluhan, kapighatian, puro mga Dahil, bakit? Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubukan ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Ayan. So yung mga tunay na nananampalataya, mga kapatid, talagang dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Alam niyo ba, while I was studying this, habang pinag-aaralan ko, if you're going to imagine with me, yung katanungan nitong nagsulat ng ito, the writer of this passage, sabi niya, bakit? Para ang layo mo. Bakit nagtatago ka kung kailangan kita? Yun ang kanyang pagdududa siguro, or just hindi naman siguro pagdududa, kumbaga parang naglalambing lang kasi mananampalataya siya. Tandaan natin, mga kapatid, ang tagapaglinang, ang tagapaglinang ay malapit sa bukana ng horno kapag ang ginto ay nasa apoy. The refiner is close to the mouth of the furnace when the gold is close to the fire. Ibig sabihin, dito sabi niya sa binasa natin, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay or hindi. Para malaman kung tunay nga tayo, mga kapatid, na nananampalataya sa Diyos. Kaya the moment na parang tayo ay nagdududa, yung mga panahon na parang akala natin ay napakalayo ng Diyos, actually, mas malapit ang Diyos sa atin tulad ng isang tagapaglinang. Tama nga ba yung aking taghalo? Yung tagapaglinang or tagapagdalisay.